Ayan, hello guys. So, welcome back sa ating new video. Ayan, so it's been a long time hindi tayo nakapag-upload ng video. Ayan, so for this video nga, pag-uusapan nga natin ngayon yung mga estudyante ko na naman. Yun lang naman ang matatopic ko sa inyo. Ayan, kasi hindi nga tayo nakakalabas. Ayan, kasi final na namin ngayon. Final na ng first semester. Ayan, so final exam na namin actually bukas. Yes, and then today, ang nangyari nga ngayon, may mga umiyak na bata, may mga masaya. Bakit nga ba ganun? Kasi siyempre pinakita ko yung mga grades nila, yung magiging grades nila. Ayan, so pinakita ko yung mga activity nila, tapos yung midterm test. Pero talagang malaki talaga ang hugot ng midterm test at saka final test. Oo, sinasabi ko sa inyo. Ayan, so yung mga batang nakakuha ng mga 9 in below sa midterm test, talaga namang mababa yung score nila, especially pag mababa na naman ang makukuha nila sa final test nila. Ayan, so pinakita ko talaga. So yung tinuturuan ko pala dito is high school, grade 7 to grade 12. Ayan, ni-request ko yan, gusto kong turuan sila lahat. Ni-request ko talaga yan last term para makilala ko yung mga bata isa-isa. So yung school namin konti lang, so we have like 61 to 60 or 62 students. So masaya naman. Ayan, so ngayon ko lang kasi um, ngayon ko lang sila tinawag kasi napaka-busy ko talaga this week. Napaka-busy, ang dami talagang gagawin kasi final na naman. So ang dami talagang gagawin ng mga, basta ang dami. Kaya napaka-busy ko. And then today, ngayon ko lang naisip na kailangan nilang gumawa ng more activities, especially yung mga estudyante na mababa ang midterm test para makahabol sila. Kasi pag mababa yung midterm test nila tapos mababa na naman yung final, hindi talaga namang good luck na lang sa'yo. So parang yung scoring nila dito per 1, 2, 3, 4. So yung 4 yung pinaka-highest, 1 yung pinaka mababa. Ayan, so may mga masaya, may mga umiyak. Ayan, so ito, meron pa akong isang grade 12, babae, syempre graduating na sila ngayon. Eh, umiiyak siya. O, bakit ka umiiyak? Sabi ko ganyan. Kasi yung grade ko mababa. O, sino may kasalanan? Kasalanan ko ba yan? 'Di ba? Pag sinabi ko kasing gawin nyo yung activity, gawin nyo. At saka sa mga midterm test naman natin, sinasabi ko naman sa inyo, yung kailangan nyong basahin. Buti nga sinasabi ko pa. Hindi ko sinabing, basahin nyo yung pinag-aralan natin. Hindi naman ganon. Siyempre, dahil mabait tayo, itong page na to, ito yung magiging midterm test natin. Basahin nyo. Ganon. And then, siyempre, ngayon, final na namin bukas, final test, bukas. So, ano bang date ngayon? 25 ba ngayon? Ano bang date ngayon? 25, September 25, 26 to 27 yung final namin. Is syempre pinakita ko na rin sa kanila na pag ito ang makukuha mo sa final test, ito yung magiging score mo. Ay, kung gusto mo, for example na lang, yung isang very studious na estudyante na babae, oo, na grade 12. Ayan, so napakabait talaga nung batang ito. Pero ang nakuha niya sa midterm test niya is 5. Oo. Tapos yung pinsan niya, perfect score. Ayun. So, siguro mali yung ginawa niyang strategy ng pag-review. Tapos yung pinsan niya, perfect talaga yung score niya. Kaya, hindi ko din alam. Actually, itong babae to, studious naman siya. Talagang, alam mo yung talagang trying hard man. Trying hard siyang nag-study talaga. At napakabait itong babaeng ito. Oo. Kaya, sabi ko sa kanya, sige, lahat naman sila, lahat ng sulat tinawag ko talaga. Tapos kung gusto mong gagawin kong 10 kasi yung midterm test is 20 points. So ang magagawa ko lang, magbigay ako ng additional activities. Tapos gagawin ko siyang half. Hindi ko siyang gagawin, pwedeng gawing 11 or 12, hindi pwede. Half lang. 10 lang. Hanggang 10 lang ang kaya. Tapos ginawa niya 'yon. Ayan, so sabi ko, kung gusto mong magiging 4 ang final grade mo, kailangan mong i-perfect yung final test. Yung final test na ginawa ko is 30 points. Ayan. So, pinakita ko na rin sa kanila yung mga grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, at saka grade 12.
May mga umiyak na talaga na wala talagang magagawa. Ang masasabi ko lang, advice ko lang sa kanila, yun nga, sabi ko kanina, pag sinabi kong gawin nyo to, gawin nyo ang activity. Para maganda yung score nyo. Ganun lang naman. Tapos meron pa na naman yung isa, bakit mababa? Bakit mababa? Tinatanong mo ako, bakit mababa? I-check natin itong activity mo. Ayan. Wala kang score. Ang baba ng score mo. Absent ka. Wala kang score. O ano ngayon? Nga nga yung stante. Sabi ko sa ano ngayon? Kaya wag mo akong tatanungin kung bakit mababa. Though hindi naman talaga, hirap naman talaga din siya. Naintindihan ko naman kasi hirap siya. Ang ano nga lang naman, gawin mo lang yung activity. Mangopya ka na lang kung gusto mong mangopya. Kasi ganun naman talaga pag, kahit ako din naman yung estudyante, ako nangungopya naman ako. Mangopya ka na lang pag hindi mo alam. Diba? Ganyan talaga ang estudyante. Kaya, ganun talaga. Pero ang pinagawa kong activity sa kanila lahat, kopyahin mo lang to, tapos i-check ko kung mayroong spelling, i-correct mo, ganun lang. Napakadali lang naman ng extra parang activity para makuha nila yung certain point na dapat makuha nila. Yun lang. Kaya good luck na naman sa kanila sa final test. Ayoko nang mag-adjust ng grade sa kanila. Sabi ko sa kanila, pag once na sinubmit ko na ito sa head natin, ng academic head na natin, hindi ko na mai-edit yan. Kaya galingan nyo na lang. At saka, sinabi ko naman sa inyo kung ano yung kailangan nyong basahin. Pero meron pa pala itong isang estudyante. Tinatanong niya kung ano nga ba ang ginawa ko sa test. Kasi ang test ko, ang ano ko doon parang vocabulary and then definition, mostly ganun. At saka sinabi ko talaga kung anong re-reviewin nila. So, basahin lang nila. Tapos papasa sila. Yun lang. Oo. Ganun lang talaga to. Hindi naman tayo ganun ka-stricto. Mabait naman ako na teacher talaga. Yun lang talaga, pag hindi ka gumagawa ng activity mo, ay kasalanan mo talaga yun. Kaya wag kang iiyak-iyak sa harapan ko pag pinakita ko yung grade mo, ha?